Mga kapuso, ilang bahagi nga ng EDSA ang isasara ngayong araw bilang paggunita sa ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. May mga ilang volunteers nga po ang nagpalipas na ng gabi dito sa People Power Monument. May live report si Von Aquino. Yes, Rhea, buhay pa ba ang diwa ng EDSA? Yan nga marahil ang tanong tuwing anibersaryo ng EDSA. At ngayong nga ika-30 taong anibersaryo nito ay tinanong natin yung mga kabataang nagpalipas na magdamag dito sa People Power Monument. At para sa kanila, buhay pa ang diwa ng EDSA. Kagabi pa lang nakasetup ng LCD monitors at sound system sa People Power Monument kung saan idaraos ang programa para sa ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution alas 7 ng umaga. Ang mga kabataang nag-volunteer para sa programa na mula pa sa Muntinlupa City, dito na sa EDSA People Power Monument nagpalipas ng magdamag. At kahit di pa man daw sila isinisilang noong maganap ito, excited raw sila na masaksiyan ang paggunita sa kaganapang nakaukit na sa kasaysayan. Nag-volunteer po ako para po maging aware din po ako bilang kabataan ko ano po ba talaga yung actually nangyari nung EDSA Revolution. Ito ba yung dapat matutunan ng mga kabataan sa EDSA People Power? Yung yung mga sacrifices po ng mga taong nandun. Kung wala po yung past natin, hindi po tayo mapupunta sa ngayon. Sa kung anong meron po sa Pilipinas ngayon. Pasado 1:00 ng madaling araw, isinara na ang EDSA northbound lane mula Ortigas Avenue hanggang Santolan. Ang resulta, pag-build up ng mga sasakyan pagdating sa Ortigas kahit madaling araw. Pero hanggat hindi pa naman naisasara ang southbound lane, gumawa muna ng zipper lane rito hanggang sa makarating sa tapat ng Camp Crame. Alas 7 ng umaga nakatakda namang isara ang EDSA southbound lane mula Santolan hanggang Ortigas. Pinapayuhan naman ng mga motoristang pa-southbound na gamitin ang alternatibong ruta tulad ng West Triangle, Quezon Avenue, Kamuning at Aurora Boulevard. Samantala, ang mga northbound vehicles naman na manggagaling sa C5 ay maaaring kumaliwa sa Aurora Boulevard sa halip na Santolan. Payo naman ng MMDA sa mga motorista. Maipapayo natin is iwasan muna nila yung EDSA magmula Cubao hanggang sa may Ortigas. They can use doon sa mga mabuhay lanes natin or doon sa may bandang C5 papuntang either north or vice versa. Yes, Rhea, silipin naman natin ang daloy ng trapiko dito sa southbound lane ng EDSA dito sa bahagi ng Santolan. At sa ngayon nga ay kung makikita nyo, napakabagal na nung takbo ng mga sasakyan dito sa southbound lane. Pero yung zipper lane na ginawa para doon sa mga papuntang doon sa mga northbound vehicles ay tuloy-tuloy naman yung kanilang andar sa bahagi na yan ng southbound lane. At Rhea, paalala lang sa mga motorista, muli namang bubuksan sa mga motorista ang isinarang bahagi ng EDSA northbound mamayang 1 p.m. at ang southbound naman ay bubuksan pagkatapos ng programa. At yan muna ang latest mula rito sa aking kinatatayuan, Rhea. Alright, maraming salamat. Von Aquino.